Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ngayon, si Duterte naman mismo, ano naman ang kasalanan ni Duterte mismo? Ha? Ang kasalanan naman ni Duterte mismo, si Digong, mga kabunyog, ang akala ni Duterte, pag umalis sa ICC, okay na yan. Wala na, hindi na tayo member ng ICC, wala nang jurisdiction sa atin yan. Hindi ganun yun. Pangalawa, alam niya naman na mali ang mga pinagagawa niya. Alam niya naman na illegal yun, ang daming pinatay. Alam niya yon. Kaya lang, yan yung pangako niya sa tao ng kumpanya eh. Magiging maraming mamamatay. Yun lang ang kaya niyang tuparin na pangako niya eh. Yung lalabanan ang korupsyon, wala yon. Di ba? Yon? Ang sinunod niya na lang, yung pangako niya na pag nanalo siya, magiging mabenta ang mga punerarya. O yun. Kaya lang, alam niya rin yon na yung ginagawa niya na yon ay papanagutan niya yung pagdating ng panahon. Alam niya yon. Kaya lang, ang ginawa niya kasi talagang pinanindigan niya kung ano yung dapat sana na-realize niya, lawyer naman siya, mali yung ginagawa niya, pagdating ng panahon, mananagot siya sa lahat ng yan. Hindi na. Nangibabaw na sa kanya yung yung war on drugs niya. Pinanindigan niya na yun. Yan yung nung akala niya, okay, solusyon na lang natin yan para hindi tayo mapanagot dyan, umalis na tayo sa pag-member sa ICC. Akala niya okay na yun. Ni Duterte, akala niya okay na yun. Pangatlo, ang problema, hindi rin nawala sa kanya yung yabang niya eh. Kahit nawala na siya sa pwesto, nag-aaway na nga ang Marcos at Duterte, mayabang pa rin siya. Imaginin nyo nung pinatawag siya sa House, sa Quadcom. Anong sabi niya? Sabihan nyo na yung ICC, aristuhin ako. Mr. Chair, siguro, tatanong ko na lang diretso, Mr. Chair. Yung former president ba ay willing na mag-cooperate sa investigation sa ICC? Kaugnay dito? ICC, ma'am. I'm asking the ICC to hurry up, and if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal, ma'am. Baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So, I'm asking the ICC through you na magpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Wala eh, hindi nawawala sa kanya yung yabang eh. Ang akala niya kasi, hindi naman siya kayang ipaaresto ni Marcos. Hindi siya pwedeng maaresto kasi marami siyang supporters. Siya ang aarestuhin sa Davao. Bago siya maaresto, gulo muna. Ay hindi, masyado niya namang na-underestimate si Marcos. Si Marcos tahimik, pero naglalaro din niya ng isip at saka mayroon niyang mga trusted niya rin. Nakausap niya sila Remulla, sila Torre, yan mga yan. Kumbaga si Marcos hindi mo nakikitang nagpuprontera, pero may mga gumagalaw siyang tao niya. Masyadong na-underestimate ni Duterte si Marcos. 'Di ba? Sa sobrang sa sobrang tiwala niya sa sarili, masyado niyang minaliit ang administrasyon. Ang tingin niya sa administrasyon, hindi siya kayang arestuhin. Hindi siya kayang arestuhin. Sinong mag-aaresto sa kanya? Ang problema, tingnan nyo, pagdating niya ng Hong Kong, pagpunta niya ng Hong Kong, pagbaba niya sa airport, nandun na ngayon sila Torre. Sinarado na yung airport, nandun na rin yung eroplano, yung jet na magdadala sa kanya. May nagawa pa ba yung mga supporters niya? Wala. Yan yung Ang akala ni Duterte, walang makakagalaw sa kanya sa Pilipinas. Di ba? Yan yun eh. Sobrang yabang, sobrang hambog. Ang tingin nila, walang makakagalaw sa kanila. Inaaway mo na yung administrasyon. Inaaway mo na ang Marcos. Inaaway mo na ang Romualdez.
Eh dapat na-realize niya yan. Ang presidente napakamakapangyarihan. Pag ginusto niyan, mangyayari. Eh di ba ganun din siya nung presidente? Pinakulong niya si Laila. Pinasarado niya ang ABS-CBN. Marami siyang pinapatay. Pinatanggal niya si Sereno. Ganyan kamakapangyarihan ang presidente. Bakit nung hindi na siya presidente, minaliit niya si Marcos? Akala niya kay Marcos, hindi yan nag-iisip. Hindi lang yan nagsasalita. Hindi naman yan sasabihin kung anong plano niya. Yun naman ang pagkakaiba ni Marcos kay Duterte. Si Duterte maingay, matabil. Si Marcos hindi. Pero may pinaplano yan. May pinaplano yan. Di ba? Oh, ano yan mga kabunyog? Doon siya nagkamali. Nasubrahan ng yabang. Oh, nasubrahan ng yabang. Kahit nung nandun na siya sa Hong Kong, di ba? Nasa Hong Kong siya parang anong pitsa yon, March 8 or 9? Tinanong siya doon ng mga supporters niya. Mr. Former President. Ano po ba ang may warrant of arrest na daw po ang ICC? Minura niya pa rin ang ICC. Di ba? Sinabi niya, wala yan. Gawin niyo sa akin, pagpatayuan niyo na lang ako ng rebulto. Doon sa rebulto ko, ganito, baril daw ang hawak niya. Mayabang pa rin. Kahit nung nandun na sa Hong Kong. Ang akala niya, sinabihan na rin siya, ito, inamin ito ni Panelo. Ang advice daw nila, galing sana ng Hong Kong sa Davao. Sa Davao magland. Hindi. Manila talaga. Mayabang nga. Ang iniisip nila Duterte, hindi siya maaaresto. Sinong mag-aaresto sa kanya? Sige nga. Pangalawa, pag inaresto siya, dadalhin muna siya sa korte. Pag dinala siya sa korte, lalabanan nila yan. Yun yung kanilang iniisip. Kaya kahit na alam na nila, may nag-leak na sa kanila na mayroon ng warrant of arrest, wala pa rin. Mayabang pa rin si Digong. Yan yung totoo niyan. Ang tingin ni Digong, wala yan, walang makaka-aresto sa akin. Sige nga, arestuhin nila ako. Sige. Pangalawa, pag inaresto siya, dadalhin siya sa korte. Pagdating sa korte, kayang-kaya niya yan. Kaya lang, anong ginawa sa kanya? Inaresto siya sa airport, sa NAIA. Papasok sana sila Bongo, papasok sila Sara, papasok yung mga supporters. Hindi na pinapasok ni General Torre. Hindi na. Sarado na. Sabi ni Bongo, magdadala lang ako ng pizza. Wala, hindi na. Tapos sabi ni Duterte, hintayin ko lang yung anak ko. Abogado yan, abogada yon. Hindi na. Di ba? Wala na, hindi na nakapurma. Kahit nga si Atty. Martin Delgra, ganun din yung sabi. Sabi ni Atty. Martin Delgra, hindi namin inaasahan yun eh. Hindi ako real talk lang ito. Real talk lang tayo. Ano bang nangyari, di ba? Tama. Tama tayo, di ba? May kasalanan si Sara, hindi niya sinunod si Duterte. At pagkatapos, inaway niya pa ang Marcos at Romualdez. Di naging magkaaway na. Tapos, anong ini-expect niya? Aawayin mo yung Marcos at Romualdez? Aawayin mo si Lisa Araneta? Paano pa nila poprotektahan ng ama niya? Di wala na yun. Di ba? Tapos si Duterte naman, masyado siyang minaliit si Marcos. Ang sa tingin niya, wala yan. Hindi ako kayang ipaaresto niyan. Marami akong supporters. Siyempre politika yan, magagalit ang mga supporters ko. Yung mga ganun. Ito namang mga supporters ni Duterte, may kasalanan din. Masyado nilang pinalaki ang ulo ni Digong sa kanisara. Kumbaga, mayayabang sa social media. Akala niya, suportado namin, ikaw, Tatay Digong, hindi ka namin papayagang maaresto. Wala yun. Wala yan. Masyado nilang Masyado nilang in-overestimate ang kanilang lakas, ang kanilang pwersa. Hindi naman sila ang nasa administrasyon na eh. Di ba? Hindi na sila ang nasa administrasyon. Nakakalimutan ba nila yon? Ang presidente ay napakamakapangyarihan. Ginawa nga yan ni Digong nung presidente siya. Lahat ng gusto niya nangyari. Pinakulong si Laila, pinasarado ang EBS, tinanggal si Sereno. Di ba? Yan yung mga ginawa. Maraming napatay. Yun ang mga ginawa ni Duterte. Ngayon, si Marcos, hindi niya ba rin kayang gawin yon? Kaya niya yon, presidente siya eh. Yun ang hindi naisip ng mga DDS. Kala nila, napakalakas pa nila.
Akala ni Digong hindi siya maaaresto. Sino bang maglalakas loob na arestuhin siya? Akala niya dadalhin muna siya sa korte. Hindi eh. May ano naman eh. Kung mautak si Duterte sa politika, may mga nakapaligid rin kay Marcos na nag-a-advise sa kanya. Ganitong gawin natin, di ba? Ang sigurado tayo na mga sumuporta kay Leni, wala tayong access doon. Ha? Wala. Ano naman influensya ko diyan kay Marcos? Wala. Ako, ano lang, nagsasabi lang ako kung anong totoong nangyari. Yan yung totoo. Kaya, ngayong March 11, first year anniversary ng pagkakaaresto kay Digong, sana mabalikan ng mga DDS paano yung kanilang kasalanan at pagkakamali. Di ba? Sinisisi nila si Marcos. Binuto nila yan. Binuto nila yan. Siyempre bilang presidente, magdi-decide yan sa tingin niyang tama. Yan yun. Ang tingin ni Marcos, tama yung mag-cooperate sa Interpol. Sige, isurrender na yan sa Interpol. Bahala na ang Interpol niyan. Di ba? Ganun yun. Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Ngayon, actually, ang may pinakatama dyan na si Duterte, nung palanding na yung eroplano doon sa Dahig, nag-deliver ng speech si Duterte. Maiksi lang yon, parang 2 minutes lang. Pero ano ang sinabi ni Duterte? Palanding na ang eroplanong nasasakyan ko sa aking mga kababayan, tanggap ko na itong nangyari sa akin, lahat ng mga nangyaring pananagutan ko, yung mga na-involve sa mga panahon ng administrasyon ko, hayaan nyo, ako nang mananagot dito. Di ba? Sabi niya, tanggap ko na ito na yung kapalaran ko, magiging matagal na laban ito. Yun ang mga sinabi ni Duterte. Yan yung last na statements niya bago naglanding yung eroplano. Yan yun. Di ba? Yan yung totoong Si Duterte alam niya yun. Siguro na-realize din Duterte, mali ako. Ano ang mali niya? Na-underestimate niya ang administrasyon ni Marcos. Nasubrahan niya yung tingin niya sa sarili niya at sa persa nila, hindi sila kayang galawin. Hindi. God works in mysterious ways. At hindi sa lahat ng panahon, makapangyarihan kayo at nasa taas kayo. Huwag mong maliitin ang kalaban mo. Yan yung ngayon. Sinisisi nila si Marcos. Hindi nila masisisi si Marcos eh. Inaway ni Sara. Inaway ng mga DDS. Anong maasahan mo doon? 'Di ba? Yan yun eh. God works in mysterious ways. Yan yun. Sa totoo lang, nung matalo si Leni Robredo noong 2022, sabi ko, ano ba to? Diyos ko. Bakit naman ganitong ginawa mo? Ayaw mo ba na mabago man lang ang Pilipinas? Paano mapapanagot si Duterte sa mga ginawa niya? Bakit siyempre nanalo yung Marcos at Duterte, wala yan. Ang mangyayari nito, hindi mapapanagot si Duterte kasi si Marcos kakampi ng Duterte. Ngayon ko lang naunawaan, may ibang plano ang Diyos. Parang ganito, kung nagsasalita sana yung Diyos sa akin noon. Attorney Enzo, huwag kang mag-alala. Mananagot si Duterte yan. Akong bahala. Di ba? Di ba? God works in mysterious ways. Yan ang malinaw. Sinong mag-aakala? Nanalo ang Marcos at Duterte noong 2022. Sinong mag-aakala na mapapanagot si Duterte at madadala sa ICC? Wala, di ba? Kaya magtiwala tayo sa Diyos. May plano ang Diyos. Hindi niya man pinanalo si Leni noon. May iba siyang plano. Siguro naisip ng Diyos, pag nanalo si Leni, magiging masakit sa ulo kay Leni. Ang hirap. Mahirap. Mahirap si Leni kung siya ang naging presidente. Baka, sabi nga ni Trillanes, ang sabi daw ni Leni, kung nanalo si Leni, hindi niya ituturn over si Duterte sa ICC. Ewan ko kung anong totoo doon. Issue yan eh. Pero tama rin. Kung si Leni siguro ang presidente, masakit sa ulo itong issue ni Duterte. Masakit sa ulo niya ito. Samantalang si Marcos at yung mga nakapaligid sa kanya, sila Torre, sila Rimulya, kayang-kaya nila to. At ginawa nga nila. At ngayon, pinapanindigan nila.
pinapanindigan nila. Walang mali sa ginawa namin. Anong sabi ni Boying? So what? Ano kung nagko-cooperate na kami sa ICC? Ano ngayon? Di ba? Okay. Okay, mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Okay, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.